Sobrang nakaka-stress, nasira yung landscape na pinagawa ko dito sa Residence. As in, nakalbo halos lahat ng mga grass, namatay yung mga puno, pati na rin mga halaman. Hindi talaga ako plantita, pero sa totoo lang, nasasaktan talaga ako sa nakikita ko. Bukod sa naaawa ko sa mga plants, naaawa rin ako sa bulsa ko kasi parang nasayang lang yung una kong ginastos. Hindi ko naman pwedeng hayaan ng ganito, kaya tinawagan ko agad yung nag-landscape para maayos na, lalo't nalalapit ang ating house blessing. Buti na lang yung area na to, hindi masyadong naapektuhan, kaya konti lang yung kailangan remedyohan. Wala naman ako ibang dapat sisihin, kundi sarili ko lang din dahil masyado ko na-excite na magpa-landscape kahit na hindi pa talaga tapos yung construction ng bahay that time. Ayan tuloy, maski yung mga puno, kinakailangan palitan ng bago, pati na rin yung mga halaman na nakalbo. Total, dito naman na ako titira, siguro naman maaalagaan ko na tong mga to sa delay. Alam nyo, wala naman talaga akong hilig sa mga halaman before, pero ngayon, unti-unti ko na silang na-appreciate. Ito ring nasa gilid ng bahay, buti na lang napanatiling buhay. Nagkakaroon na nga siya ng bunga na flowers. In fairness mabango yung amoy niya. Alam niyo yung para siyang sampagita, pero mas mabango sa sampagita. Gets nyo ba yun? Sinimulan na rin nila na magtayo ng bagong puno at nirequest ko rin sa kanila na sana yung mas mataas na sa dati. Parang nasa 6 feet lang kasi yata yun at itong bago ay nasa around 10 to 12 feet na daw. Mabuti na nga lang, available sila sa nirequest kong date para ayusin lahat kasi nakakaya sa mga dadalong bisita sa house blessing kapag pangit yung dinatnan nila. Medyo nagdadalawang isip nga ako na what if artificial plants and grass na lang ang ipalagay ko, pero kasi iba pa rin yung dating kapag totoong halaman. Ang hirap kasing alagaan ng mga to, lalo tag-init pa, pero sige, magiging consistent na lang siguro ako sa pagdidilig. Sinubukan ko ang tumulong sa pagbubuhat ng puno, pero bakit ganun? Imbis na makatulong, feeling ko naging pabigat pa ako sa kanila. Sabi ko nga, sa pagdidilig na lang ako mag-aambag, parang practice ko na rin sa sarili ko kasi araw-araw ko na tong gagawin. Papunta ako ng second lot para ipakita sa inyo yung halaman din na namatay doon, pero ang pinaka napansin ko, ang dumi na pala ng sapatos ko. Ito feeling ko, wala na talagang pag-asa to kasi tuyot na no, nag-brown na nga yung kulay. Ang hurtful talaga sa pakiramdam, grabe. Ang lesson naman na natutunan ko dito at may papayo ko sa inyo, tsaka na kayo magpa-landscape kapag doon na kayo titira para maalagaan talaga. May mga artificial plants nga rin pala ako na binili, pero honestly, hindi ko pa alam kung saan ko ilalagay yung mga yan. Niisip ko, siguro yung iba ilalagay ko sa loob ng mismong bahay at yung iba naman, parang bagay siya dito sa gazebo. Kita nyo naman no, masyadong plain tingnan. Siguro kasi wala pa mga furniture, pero tingnan natin kung babagay dito yung mga halaman at hindi masyado magiging OA tingnan. Sobrang na-excite ako sa kakalabasan kasi finally matatapos na talaga pati yung mga ginagawa dito sa labas. Nagpadagdag nga rin pala ako ng plant box kasi dito ko talaga dapat balak ilagay yung mga artificial plants. Ang hindi ko alam, bawal pala yun na laging masisinaga ng araw. Sa pool pa naman dito yung init lalo kapag tanghaling tapat. Bale, yung nagla-landscape na ang bahalang gumawa ng paraan dyan. Diba nung nakaraang vlog ko tungkol sa landscape, hindi ko napapangalanan yung mga halaman kasi hindi ko kabisado. Kaya tinanong ko talaga kay madam kung ano-anong mga uri to, pero ang ending, sumakit lang ang ulo ko sa dami, kaya isearch nyo na lang siguro kung curious kayo. 2 araw nilang tinrabaho lahat to, kaya hindi ko na video yung bawat progreso, pero syempre, ipapakita ko sa inyo kung ano na yung naging resulta. Okay na, maganda na ulit at buhay ng tingnan itong labas ng Residence. Sa wakas naman, natapos na yung stress ko sa landscape na to at ready na lahat para sa darating na house blessing.